matikas, matulin, kahit isang gulong lang ang gamitin, lumulusot sa mga butas, at pwede mo ding pantabuhin ng lamok sa kanyang sobrang usok. Yan na. At may hawig pa siya kay Donald Duck. Ano, gulat ka, no? Well, eto na ang pinakabagong motor na nilabas ni Ducati. Yan, ang Hypermotard 698 Mono. Yan, may mono. So, bakit kaya mono to? At bakit 698 siya? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Ang pinakabagong motor na nilabas ni Ducati para sa taong ito. Actually, November ito nilabas ni Ducati. Medyo late na. Late year na yan ka nga. So, ano kaya ang magiging epekto nito sa atin? At bakit kabili-bili ang motor na ito kapag dumating siya dito sa Pilipinas? Saka kung ano yung mga magiging disadvantage siguro nito at advantage. Pero bago natin pag-usapan yan, alamin muna natin kung ano-ano ang meron sa motor na ito. At yan ay uumpisahan natin sa kanyang makina. Pagdating sa kanyang makina ay meron siyang 659cc. Single cylinder lang po talaga. Meron din siyang double overhead cam. Nakakaiba ang setup. At meron din siyang liquid cool engine. Yan. Meron naman siyang fuel injection at 6-speed transmission at sinisinelas ang clutch niya. Opo, sleeper clutch niya. At maganda yung sleeper clutch niya kasi ang sabi nila ay sleeper clutch up and down daw po siya. So, parang gumagana siya na quick shift na at auto blip pa. O, diba? Parang combination na yung sleeper clutch niya. Well, hindi natin alam kung gaano ka-smooth yun. Pero siguro po smooth to kasi kilalang pangalan eh. Saka ito yung nila bagong design ng engine nila. Itong ganito. Kakaiba nga yung double overhead cam nila eh. Kasi ngayon lang ako nakakita ng ganun na yung cam chain ay dumaan sa isang gear at yung gear na yon ay nakakonekta sa dalawang gear na magkabukod. Na yung dalawang gear na yon ay nakakabit sa camshaft. Sabaga, parang naging 1:2. Yun, para maging double overhead camshaft siya. 4 bulb each to ha. 4 bulb each. Wala na palang each kasi isa lang pala yung cylinder nito. So, ibig sabihin, 4 bulb yung makina niya. 4 bulb double overhead. Yun, yung pala ang ibig sabihin nun. 4 bulb, double overhead cam. Yun. Lahat pala ginayon yung pagkakasabi ko para maganda-ganda na. So, yun lang naman nung meron ng makina to. At ito yung bagong design kasi ng makina nila. Sabi nila is parang yung Panigale. Parang doon daw hango yung design niya. Yung concept niya. O kung ano mang doon nila ikinumpara yung nila. Parang doong design na yung galing. So, yan lang naman meron ng makina nila na bago na to. Pagdating sa kanyang suspension, ay meron siyang inverted fork na Mavsosi lightweight aluminum fork. Wow! Super detail pa yan, ha? Meron na rin siyang single disc lang na Brembo brake yan, ha? Naka-Brembo yung brake niya, setup niya. Na may gulong na 120/70/17. Yan. Diablo Rosso ba ang gulong nito? Basta Diablo yung gulong niya. So, pagdating naman sa kanyang likod ay meron na rin siyang monoshock. Yan, naka-monoshock siya na may single disc at merong gulong na 160/16/17. Yan. Yung suspension setup niya sa likod ay naka-progressive linkage. Yun po yung tawag nila sa kanilang setup ng para siyang pro-link setup. Pero yun ang tawag nila eh, progressive. Baka progressive ay pro-link na rin kasi progressive. O nga no. Baka yun nga yun. So, ang suspension niya sa likod, yung pinaka-suspension niya, yung monoshock niya ay Sarge fully adjustable shock absorber po yung one. So, na-adjust siguro yun. Pwede mong patigasin, pwede mong palambutin. Kung ano mang setup na babagay sa iyong timbang ay meron siyang adjustment. Yung naman. At hindi lang yan. Dahil ang makina nito ay 600 plus cc, ay kinabitan ito ni Ducati ng ABS. Yes, ABS.
double abs po, dual channel abs po ang kinabit nila, una at likod, kasi malakas ang makina nito, malakas, at saka ano to kailangan na niya ng abs kasi nga malakas nga yung makina, so kailangan niya ng magandang braking system. Yan, kaya dalawang abs, no? So yun naman ang kanyang setup ng kanyang, sa nga pala yung ano pala nito, yung ABS pala nito ay may 4 setup. Yan, 4 na level yung ano niya. Depende siguro kung paano mo gagamitin yon. So may kanya-kanya kasing leveling yung braking system niya. Siguro yung isa pang pro, pang non-pro, super pro, at saka auto pro, o kung ano man yan. Basta meron siyang 4 na setup. Siguro pang skidding yon ginagamit. Yung mga pang, kasi ano tong motor na to yung enduro na street, parang motored version tong motor na to kaya meron siyang ganong klaseng ng braking system, ABS system, ika nga. So yan lang naman ang meron ang kanyang suspension, gulong, at ang braking system naman. So pag-usapan naman natin ngayon ang kanyang panel. Yan, ang kanyang panel na po, digital na yan ha. Oo, napakaganda, maliwanag na maliwanag yan. Maganda yung contrast ng itim sa puti. Yan, kaya kita-kita, visible na visible pa rin yan. So pagdating naman sa kanyang headlight ay meron na siyang LED headlight nga. Yan nga, mukha nga siyang si Daffy Duck talaga. So yun, LED headlight, meron na rin siyang LED signal light at saka LED tail light niya. Yan parang ano parang puso na walang tilos sa baba yung kanyang tail light di ba? So pagdating naman sa kanyang color ay meron siya nung red na standard at saka itong very colorful na RBE. Yan, special ang tawag ko. Gusto ko special So yun lang naman ang kulay na pwede mo pagpilian sa kanya. So pagdating sa sarap price ay sad to say wala pang sarap price ito sa atin kasi wala pa naman siya dito sa atin. So baka soon ilalabas na rin dito sa atin yan kapag nangailangan ng ating mga mamamayang Pilipino. So yan na meron ng motor na to, at pag-usapan naman natin ngayon ang kanyang mga special features. Yan. Well, pag-usapan natin ito, at ito ang nangunguna-nguna sa kanyang special features. Meron siyang traction control. Yes, traction control. Paano ba ginagamit yun? Ito yung controlling ng spinning na naman ng inyong mga gulong-gulong para mag-balance. Meron na rin siyang wheelie control. Di ba? May wheelie control yan. Kung gusto mo nung mag-wheelie habang buhay. Di ba? Kakaiba. O kaya yung counting pitik mo pa lang, naka-wheelie ka na agad and all the way home. Kaya mo, kung narito ka, naka-wheelie ka mula Stautol hanggang NLEX. Pwede ata yun sa wheelie control. So, meron siyang ganung setup na makokontrol mo yung wheelie mo. And then, siguro may anti-wheelie na rin to para hindi ka mag-wheelie. At saka, siguro meron na rin anti-stop ito. Sana meron na. Pero wala akong nakita hindi ko napansin Iba kasi yung pagkakasabi nila iba ang lengguwahe, kaya hindi ko kasi naintindihan. Meron din siya mga power modes yan. Yung mga power modes, meron yung track mode, mga ganun-ganon. Yung bang high, mid, low na speed parang nase-set up. Parang yung mga natin. Yung mga parang meron tayo parang yung mga motor nila na high-end talaga. Pero lahat naman ng motor nila high-end Parang yung mga motor nila na yung malalaking motor nila na meron mode setup na gano'n, mga power mode. Meron din siya ng mga riding mode. Alam na naman natin kung ano yung mga riding mode, yung pang rain, track, at saka straight, at kung ano-ano pa man yan. Kahit na sabihin mo siya ay single cylinder, pero kinasahan nila ito ng dual exhaust, kaya maganda pa din ang tunog nito. Kasi loud pa rin siya, hindi siya yung parang ipit. Maingay pa rin siya kung tutuusin. Yung ground clearance nito, mataas ang ground clearance nito kasi yung setup niya is parang enduro setup siya So, medyo mataas yung ground clearance. At, ride-by-wire to Kaya, maganda yung response ng throttle. Kaya naman, smooth palagi ito pag ginamit mo.
So, yun lang naman. Yun lang naman ang meron ang motor na to. At maganda naman siya talaga. So, ayun. Bibili ba ako ng motor na to? Well, depende siguro sa presyo nitong motor na ito. Yan. At saka kung may pambili tayo. Although maganda naman yung motor niya. Physically, maganda yung motor niya kasi maangas talaga siyang datingan. Tapos para siyang yung kakaiba. Kung sabaga, new breed to para sa Ducati eh. Ano nga to eh, hindi, siya, kung akong tatanungin, dapat hindi nila ginawa tong hindi hypermotard eh. Dapat ang ginawa nila dito ay supermoto. Yan. Kasi malaking layo ng itsura niya ni hypermotard 950 kumpara natin dito sa itsura nito, di ba? Medyo malaki ang pagkakaiba. So, isa na rin dyan is yung upuan. Yan. Kasi yung alam naman natin yung upuan, diyan tayo, kasi isa yan sa pinaka major contact point natin sa motor eh. Dapat super comfort yan eh. Kung ginawa nila is ini-engrave nila yung upuan ni hypermotard dito kay bago nilang hypermotard na to is siguro maganda na yun. Tsaka yung nito is seat height, sobrang taas oh. 900 mm yung taas ng upuan niya, di ba? So baga 10 cm na lang, 1 metro na eh. Sino ba naman tayo? Di maliit lang naman tayo. So baga yung mga average height ng Pilipino is parang mahihirapan sumakay para sa mga ganitong motor, kakataas. Isa na rin, nakaganda na rin pala dito yung yung disc brake niya, yan sa una. At saka yung kahit sabihin mo na single disc lang siya, kahit sabihin mo na single disc siya, eh malaki naman yung disc niya at saka Brembo naman yun. Kung sabaga quality na, may quality. Saka yung likod din, naka Brembo disc brake din. Meron na rin siyang in-engrave nga na yung 4 level of braking ng ABS niyan. Iba-ibang level. Siguro yung to siguro yung mga drifting na yan eh. Kasi nga alam naman natin, hypermotard to. Sabaga supermoto setup. So, kaya kailangan niya ng mga ganong setup. Kung nga pa skid. Yan, yung mga nag-burnout na ganyan. Yan, yung mga ganong style ng yung setup ng braking system niya. Tsaka yung din, maganda rin dito yung ginawa nila na twin exhaust. Yan, nakakaganda nga yan kasi balance siya pag tiningnan mo sa puwet. Yung sa puwet. Pag tiningnan mo sa likod pala, baka masinsured tayo. Pag tiningnan mo sa likod, balance siya. Kung sabaga balance yung tingnan. Tapos yung ilaw, yung brake light nasa gitna. Tapos magkabilang gilid is yung exhaust niya. Magandang tingnan. Maganda. Sa baga balance ng tingnan. Saka isa pang nakaganda dito sa motor na ito is yung graphics niya. Diba? Yung plain red, maganda naman yung plain red. Pero itong RBE na version is talagang parang napaka-aggressive ang datingan. Saka isa namin pinakamaganda nilang ginawa dito is itong yung mga LED, lahat ng mga electronics niya is talagang pinaganda nila. Nilagyan nila ito ng traction control, wheelie control, power mode na yan. Although, yan naman mga yan is all very common na yan para sa kanilang mga motor na malalaki. Pero, in-engrave din nila dito sa kanilang bagong motor kahit siya ay nasa 600cc lang. Pero, di ba dati, alam ko, meron silang nilabas dati na parang nasa 400cc, scrambler. Alam ko may nilabas sila na 400cc na scrambler eh. Parang yun ata yung pinakamaliit nila na naging displacement ng motor. Alam ko scrambler 630 ata yun o ganun man. Parang 400cc. Hindi ko lang alam kung twin cylinder yun o single cylinder din. So isa na rin sa mga nakaganda rito is yung kanyang rolling setup nga. Saka yung suspension niya sa likod at saka naka-Margossi setup. Siyempre, alam naman natin kung anong performance ang kaya ng Margossi. Tapos, naka-starch monoshock pa sa likod. Diba? Maganda na to. Saka nga pala, nakakaangas din ang dating yung niya yung swing arm niya. Although, mas maganda sana kung ginawa nilang mono swing arm. Pero, kung ginawa nila itong mono swing arm, yung single-sided lang,
Kung ganyan ginawa nila tong ganun is parang mawawala yung pagkaano niya, authenticity as a supermoto. Kasi nga ang naging ano nito is supermoto. Hindi naman siya hyper eh. Hindi naman siya yung parang hypermotard talaga na ano eh. Ang ano kasi nito, derive nito is supermoto. Kaya siguro ginawa nilang dalawa pa din yung swing arm, yung magkabilang gilid ko sa baga. Gayon pa din yung naging setup nila. Tapos yun nga, yung mga quick ship, yung pinag-engrave na nila. Lahat ng meron ang mga multistrada at saka yung mga ibang ano ay halos ipinasok na nila para sa motor nila na ito. So, maganda ang motor. Tutuusin. At siguro magiging downside lang nito is single cylinder lang siya. Kasi alam naman natin kung ano, kung meron ang single cylinder at saka ang dual cylinder, kasi baga iba yung napoproduce nila na sounds, ika nga. So baga iba pa rin yung may rhythm, ika nga, na sounds. Siguro ang ginawa nga nila itong twin cylinder is maganda to talaga. O siguro mamahal siya by price, pero tingin ko tatangkalikin pa rin siya ng mga tao kung naka twin cylinder siya. Kasi alam naman natin kung ano meron ng twin cylinder. Yung heating siguro nito, yung init siguro. Depende na rin kasi kung saan mo siya gagamitin eh. Kasi yung mga ganitong motor kasi, ano ito eh, mostly gagamitin mo na ng mabilisan eh, sa mga expressway eh. Hindi mo ito magagamit sa mga lubak-lubak eh. Kasi yung gulong niya kasi is nakasetup pang street. Hindi naman siya nakasetup pang off-road. Then yung mags niya is pang street yung ano niya. So, probably, hindi mo ito magagamit doon sa mga inaasahan natin na lulusong sa mga mga lubak-lubak. Siguro kaya niya, ma-perform pa rin niya kasi mataas naman siya. Siguro, pero hindi siya yung totally parang enduro style na ika nga. Although mayroon silang nilabas na enduro, hindi mo din siya magagamit doon para sa ganoong klase ng riding. Mostly yung parang mga urban, semi-off-road, at saka yung mga truck, yun gusto baga. Supermoto nga, ika nga eh. Pang supermoto style ang ano niya. So, yun lang naman ang masasabi ko para sa motor na ito. And antabay-antabay pa tayo dyan sa mga darating pa sa kung ano pa yung magiging balita natin. Alam ko madami nang nilabas yung iba pang mga motor eh. Alam ko si F-Moto mayroon na nilang nilabas na bago eh. Alam ko si Kawasaki naglabas na naman ng bago. May bago na naman si Kawasaki. Si Honda may nilabas na naman bagong Hornet. Hindi ko alam kung bakit ganun na itsura. Parang wala sa nila yung Hornet nila. Ewan ko kung bakit ganun. Dapat hindi ganung Hornet ang nilabas nila eh. Parang naging copycat lang sila. Saka nga pala, mayroon nga palang balita ako nabasa na si F-Moto at saka si Yamaha is parang magko-combine. Ewan ko kung ano magiging resulta nun at saka kung ano yung pagko-combine nila. So, antabay pa tayo sa mga bali-balita na darating sa ating mundo ng mga motorsiklo. So, yan ako. Hanggang dito na lang ako. Ako si A at kayo po'y nanonood ng aking channel. And mag-ingat po palagi. At umantabay pa sa mga susunod pa nating vlog. At madami pa tayong pagkukwentuhan at pagdadaldalan tungkol sa mundo ng mga kamotoran. So, ako po si A at nag-iiwan sa inyo ng kasabihang mag-like, mag-share, mag-subscribe para laging updated. Palagi, yan. Uy, salamat nga pala doon sa mga nag-subscribe. Merong mga ilan ba yun? Mula sa last vlog ko is medyo madami-dami nang naman nag-subscribe. Maraming salamat at kayo nabubudol ko pa. Kahit pa paano yung nabubudol ko pa. Maraming salamat kay may tiwala sa akin. Yan. Hanggang sa muli ho, ako po si at mag-ingat po palagi. Bye-bye!